25 pesos kada kilo. Ayon po sa ilang nagtitinda, malaking pasahan din nila ngayon ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis, pero kailangan daw nilang isakripisyo ang mataas na presyo ng kanilang itinitinda para naman marami naman ang bumili. Ayan, oo nga. Tataas pa yan. Alin? Yung gulay. Kasi, alam mo, paborito ko para maulam yung sari-saring gulay. Chapsuy. Chapsuy. Oh, pinakbet. Chapsuy. Pinakbet. Pinakbo. Laswa. Hindi. Dinding-ding. Dinding-ding. Deng, deng, deng. Dinding-ding. Tapos kasi, chapsuy. Paborito ko po sari-sari, lumpiang hubad ang tawag doon. Singkamas lang kailangan mo dun eh. Hindi naman sari-sari. Sana kita sari-saring gulay na singkamas lang. Singkamas. Ubod. Oo, kasama Repolyo. yan. Kaya nga sari-sari. Nakikita ko diferensya ng lalaki sa babae, no? Bakit? Hindi pa natapos magsalita yung lalaki. Kaya nga sinasabi ko, mas magaling magluto ang lalaki kaysa babae. Pero konti lang ang... Mas maganda ang taste pad namin kasi kayo, daldal. Uy, Oy, hindi ha. hindi ah. Sino tagaluto sa bahay, babae? Di pa ako tapos, Hindi, di ba? hindi kasi mabilis lang tayo, yung alerto kasi. Pagod kayo sa kagad. Akin ka batis, akin lang ganyan. Ang lalaki tahimik. Alerto kami. Kasi baka hindi mo maalala yung gulay na paborito mo. Concerned lang kami sa'yo. Oo, kasi yung lumpia, dalawang gulay lang We're done yun with the eh. personal stuff now. Paano makakalimutan ang ulam na sari-saring gulay? Ilan lang ang gulay? Ilan lang yun eh. Pag- Pero Laluin mo lang madaming yun. dishes. Kasi maraming recipe ang gulay. Pinakamarami na nga chapsuy kasi ang chop, Chinese ng 10. Umaga. Talagang tumaba yung diskusyon. Napaka-importanting issue. Napaka. Ay, Sa madala, dahil nga sa pagtuloy, Ano ba, Drew? Ano ba yan? Ano ba Ano ang sa mga pagtaas prutas Sa niya? pagtuloy ng pagtaas ng presyo ng langis, mga kapuso, ilang grupo na ng tricycle drivers ang naghain ng petisyon para humiling ng dagdag singil sa pamasahe. Gaya na lamang ng TODA Federation ng Quezon City na naghain ng fair increase petition sa Quezon City Tricycle Franchising Board. Sa kanilang petisyon, gusto nilang itaas sa 10 piso ang minimum fare mula sa 7 piso ngayon. Habang ang mga special trip naman, yung may trip lang, gusto nilang maging 20 pesos mula sa kasalukuyang 14 pesos. Ayon sa Quezon City Council, nakasalang na sa konseho ang petisyon at kung maaprobahan ito, maglalabas sila ng bagong taripa para sa mga lehitimong tricycle driver. Kasi pag 3 gulong, lokal. Pag 4, LTF, RBLTO. Yan. Yun. Pag 3 gulong, di ba? Aha! Alam magdedesisyon. Yan, o. Yun mo, 3 gulong, daming pasahero. Ang inang sa ano. Inahatin mga bata, kala mo, nanonood ka series. Delikado. Alam mo, nanonood ka series, mga bata man na. ano yung sa bubong? Yung nakadapa yung mga gano'n, nakaupo. Tricycle. Okay, nako, kapapasok lang po ng balita mga igan. Niyaning na Lindolan, General Santos City, kanina madaling araw, sa pagtayo ng Phoenix, nasa magnitude 5.2 ang lakas ng lindol. Damatan epicenter nito, 135 kilometers sa silangan ng General Santos City. Tectonic ang origin po ng lindol at naitalang intensity 2 sa Gensan. Wala naman naiulat na nasirang ari-arian sa nangyaring lindol. Nandun pa naman yung Pangulong Noynoy kahapon. At kasama niya si Binibiging Pilipinas. Sup-sup. Ano ngayon? Binata naman siya. Ano nga? Dalaga First si name niya? Sup-sup. First name ni Sup-sup. Sup-sup na lang. Kasi Binibiging si Pilipinas. UP, magna Chemsi. cum laude. Chemsi. diba? Shamsi. 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 Sup-sup. Sup-sup. Yes. Oo. Sup-sup. Ayan na naman kayo. Ayaw ni Top Pinoy notches pakialaman yung love life niya. architecture. Binatayan. Ano ngayon? Umandigaw siya kaya Sup-sup. Most Tapos eligible. mabasted na naman. Ganun lang talaga buhay. Nababasted. Narito na ang maksyong balita sa ating Ronda Reports. Dan. Isang pickup truck bumangga sa isang puno sa Visayas Avenue, Quezon City. Wasak po ang harapan ng naturang sasakyan. Alas 11 kagabi nangyari ang aksidente na kinasangkutan ng isang driver na ayaw magpakilala. Ayaw magpakilala, sabi niya. Pero ayon sa mga saksi, sa forma raw ng driver, mukhang lasing ito. Ayan siya. Kilala niyo siya? Dinala na ang driver sa Traffic Sector 6 ng Quezon City Police District. Dan. At, oy, mali ka. Iba yan. Semana Santa yan. At dahil sa At dahil po sa Semana Santa, payo ng maraming bangko sa kanilang depositors, agahan na ang inyong mga transaksyon. Ano ba? Mag-withdraw ka na ngayon, ha? Tulad ng dati, maraming bangko ang sarado sa Holy Week para bigyang daan ang kanilang maintenance check. Gaya na lamang po ng Bangko de Oro na simula Huwebes,
o Huwebes Santo hanggang Sabado de Gloria sarado po. Kabilang na ang kanilang mga mall branches maliban sa kanilang branch na sa Naiya na bukas na sa Sabado de Gloria. Lunes naman ang balik operasyon ng mga BDO branch sa buong bansa. Pero pagtitiyak ng BDO, hindi raw mauubusan ng pera ang kanilang mga ATM. Ang Bank of the Philippine Islands o BPI naman, Di ba? Pag nakita nyo ngayon na naglalakad ng ATM, ninanakaw yan. Dahil sinabi niyo, di mauubusan ng pera. de, bakasyon naman ng mga magnanakaw ng ganito. Sana, no? Yung BPI naman po, sarado rin mula Monday, Thursday hanggang Easter Sunday. Kasama na po ang kanilang mall branches. Pero bukas naman daw ang kanilang mga ATM. Ganito rin ang araw na sarado ang mga sangay ng Metro Bank. Samantala, maging ang LRT, nag-anunsyo na rin ang kanilang tigil operasyon para sa Semana Santa. Sarado ang LRT 1 na mula Baclaran hanggang Pasay City, kabilang ang Roosevelt at Muñoz stations. Sarado rin ang LRT 2 na mula Recto hanggang Santolan mula alas 8 ng gabi ng Miyerkules Santo hanggang buong araw ng Easter Sunday. Yan daw ay para bigyan daan ang kanilang annual maintenance work. Ayan. Ang mga mall naman ng Ayala, sarado sa Abril 21, Huwebes Santo hanggang Biyernes Santo. Balik operasyon naman ang mall sa Sabado de Gloria. Ayan. Di ba nag-iisip sila na ipagbawal ang penitensya? No. Hindi tradisyon yan eh. Pero may nakikita akong solusyon na para mabawasan yan. Ano yan, dyan gawin yung parang pag-surveillance sa mga pulis. Na bago ka magpenitensya, hanapan mo muna ng mga kung anong pagkakilanlan. Dahil ang balita ko, lahat ng hold up at snatch na nagpe-penitensya. Humingi ng tawad. Dahil pag pinalo nila yung likuran nila, parang napatawad na sila sa lahat ng ninakaw nila. Pero babalik uli sila para sa susunod na. Kung magko-confession ka, Tingnan mo yung likuran nila. May hinihiwa. Kunyari, bago ka pa lang, isang sugat pa lang yun. May ano yun eh. May bill. Oh, yun Ganun. na naman, utang. Ito, utang. Kaya yung sugat nila may 1, 2, 3, 4, 5. Kaya na, ibig sabihin, ilang taon na silang nagagano'n. TikTok to. Dahil Holy Week na nga sa susunod na linggo, inaasahang darami na ang mga pasahero sa mga terminal ng bus, pier at paliparan dito sa Metro Manila. Kaya eto at makibalita na tayo kay Lala Roque na nagbabantay sa Araneta Center Bus Terminal sa Cubao, Quezon City. Lala! Rhea, magandang umaga na kumadaling pa lang dito sa Araneta Bus Center. Marami ng mga tao at abalang-abala na buhay na po ang terminal dito dahil sa unti-unti nang dumadagsa mga tao. Meron tayo nakausap kanina si Aling Medellin, siya ay biyaheng Aklan. At ngayon na nga niya napagdesisyon na bumiyahe dahil alam daw niya next week ay lalo raw mahirap bumiyahe at marami ng mga tao. Ngayon ay hinahabol niya ang first trip pero nakapila pa rin siya dito sa ticketing line. Nakausap naman natin ng ilang mga guard dito sa loob ng terminal. Maayos naman daw sa ngayon ang lagay ng seguridad dito sa loob ng terminal. Pero ayon dun sa guard kasi, hindi pa daw ito inaasahan nilang dagsa. Parang normal pa daw to sa kanilang pang-araw-araw na biyahe. Pero aalamin din natin dahil dun sa mga tao dito, sabi nila, pag sila daw bumabiyahe, hindi naman daw ganito karami sa mga oras na ito. So mamaya mag-a-update tayo. Nakita rin natin ng PNP, ilang pulisya ay narito na rin para bantayan ang Araneta Center Bus Terminal. Mag-a-update tayo sa isang mga ticketing offices dito kung ano na ba talaga ang lagay ng mga tao at marami na bang nagpabook. Mamaya mag-a-update tayo dito, Rhea. Alright, maraming salamat, Lala Roque. Samantala, may paalala naman Department of Health at Catholic Bishops Conference of the Philippines sa mga balak magpenitensya ngayong Semana Santa. Uy, ito pala yun. Sa Simbahang Katoliko, hindi na kailangan pang magpenitensya para mapatawad ang ating mga kasalanan. Pero sa mga gusto pa rin gawin yan, gawin nyo. Ayon naman sa DOH, nagbabala ng posibleng tabaan ng heat stroke ang mga lalawak sa penitensya kung makaramdam raw ng pagkahilo at panghihina at biglang tumigil ang pagpapawis ng nagpepenitensya. Patigilin na siya at agad dalhin sa ospital habang ang mga sugat naman huwag daw ipagwalang bahala dahil posibleng itong pagmula ng infeksyon gaya ng tetano. Payo rin nila sa mga magpepenitensya, magbaon ng tubig at magpabakuna ng anti-tetano ilang linggo bago ang Semana Santa at agad gamitin ng sugat pagkatapos ng penitensya. Alam mo, lumaki ko sa balot eh. Tondo. Diyan nagsisimula